Sang-ayon po natin na to mga pre, no? Ayan. Ah. Evan, may inirekomenda bang piyansa ang ombudsman para sa mga kaso na yan nila Senator Estrada at iba pang mga individual? Monica, walang inirekomendang piyansa o bail ang Office of the Ombudsman para sa kasong plunder na kinakaharap ngayon ni Senator Jinggoy Estrada, dating DPWH Secretary Manuel Bonoan at iba pang dating opisyal ng Department of Public Works and Highways. Patay! Jinggoy! What happened to Jinggoy? No bail! Bagay, kawawa din yung kaibigan mong si Bong Revilla. Samahan mo na doon. Tapos, pag nasa loob ka na, kasi no bail siya, habang nililitis yung kaso, nasa loob ka, para hindi kayo maboring, ganitong gagawin nyo. Ganito. Sayaw kayo ng budots! Diba? Sayaw kayo ng budots doon para yung mga kasama nyo sa kulungan, maging happy naman. Tapos, ugas-ugas ng... Uy, payo ko lang sa mga nakakulong ha. Ugas-ugas ng puwet. Jinggoy. Sabi nga ni Rapi Tulfo, may periyong at dagol daw. So, ibig sabihin, itong si periyong at dagol, namumuwit ito. Patay tayo dyan. Paano tumawa si Jinggoy? Ganito? Pag kinikilig. Ay, nako po. Jinggoy! Ay, nako. Ako sa'yo. Magdasal ka na. Manalangin ka. Kay Kibuloy. Doon ka manalangin. Baka sakaling, ay sabagay, hindi makakapasok yung panalangin mo eh. Nakakulong yung Panginoon mo eh, no? Panginoon nyo. Yung mensahe ng prayer mo, hindi lulusot sa pader. Malabo yun. Malabo. Eh, paano na yan? Sumuko ka na rin? Habang maaga pa. Diba? Kahit, para alam mo yon, makatulog ka na maayos. Sumuko ka na. Gayahin mo si Bong Revilla. Ayan po yung mga isasampang kaso, yan. Ayan, sa hindi pa po nakakapag-like, share, subscribe, mag-like na po kayo dyan para po ay maging updated po kayo sa mga uploads po natin. Ayan. So, tuloy po natin to. Formal nang sinampahan ng Office of the Ombudsman ng mga kasong plunder at 2 counts ng graft sina Senator Jinggoy Estrada, dating DPWH Secretary Manuel Bonoan at iba pang dating local engineering officials na sina Denrel Cesar Cortuna, Manny Bulusan at Arturo Gonzales Jr. sa San... Ayan na, 5 po ito. Si Senator Jose Jinggoy. Jinggoy. Si Bonoan. Si Cortuna, si Bulusan, at Arturo Gonzales Jr. 5 sila. Patay, Nobel to. Digan Bayan. Ayon sa Ombudsman, nag-ugat ang mga kaso sa umano'y illegal na budgetary... Ang pagbabalik. Balikbayan. Ha? Insertions at allocations sa Department of Public Works and Highways o DPWH noong 2025. Higit 573 million pesos umano ang halaga ng kickback na natanggap ni Senator... Magkano? Laki ah. Laki ah. 73 million o DPWH noong 2025. Higit 573 million pesos umano ang halaga ng kickback na natanggap ni Senator Estrada. Alam niyo, kahit ibalik pa yung pera na yan, dapat magbayad pa rin si Jinggoy ng kanyang kasalanan sa Pilipinas. Kasi, sinira niya po yung tiwala ng taong bayan sa kanya. Ewan ko ba, nagtataka po ako,
Bakit kahit nakakulong na yung mga senador na mga alam naman po nating kurap, magnanakaw, binuboto pa rin po ng mga Pilipino? Pero pag ordinaryong tao nakagawa lang ng kaunting kasalanan, katulad ng kumuha ng saging dahil nagutom, tapos pinakulong, paglabas niyan po, hindi na makakapagtrabaho yan. Pero itong mga senador na to, pag nakulong, at paglabas, pwede pang tumakbong senador. Diba? Our evaluation shows that substantial public funds were deliberately funneled into designated infrastructure projects in exchange for predetermined commission fees or kickbacks. Case records point to an accumulated sum of illicit payouts amounting to an aggregate sum of over 573 million pesos, which were systematically delivered to the principal respondent, Senator Jinggoy Estrada. Nako, Paldo. Bagamat sinasabing sangkot din sa anomalya, hindi na isinama sa mga kinasuhan ang yumaong dating DPWH Undersecretary na si Catalina Cabral, pati ang dating DPWH officials na ngayon tumatayo ng mga state witness na sina Roberto Bernardo, Gerard Opulencia at Henry Alcantara. Naduda pa rin ako kay Alcantara. Dapat damay pa rin to no? Pero syempre, desisyon ng gobyerno yan. Suportahan po natin kung ano yung maganda. Kasi feeling ko, kaya ginagawa nila ito para yung mastermind talaga mabulok sa kulungan. Ayun, yun lang po. I want to emphasize that this is very clear. Kasi syempre, pag maging state witness ka, yung buhay mo na sa alanganin din eh. Diba? Posible kang maligwa. Kaya may yung isang hukay mo parang, isang paa mo parang nasa hukay na, di ba? Our case is built on solid, immovable evidence. These state witnesses have provided comprehensive, cross-corroborated sworn statements that map out the execution of this scheme from its inception down to the logistics of the illicit payouts. Nagkalit-silit no? Yung mga bida sa pelikula noon. Magnanakaw na ngayon. Hindi lang magnanakaw, yung isa, tinulungan pa yung pugante. Diba parang parang nakakaloko. Oh, pero salamat sa pagtulong mo sa pugante. Nakasuhan ka. Oh. Samantala sa kaparehong hapon na inihain sa hukuman ang mga kaso. Mahangin pala sa Senado, oh. Kita niyo yun, mahangin. Balik natin. Samantala sa kaparehong hapon na inihain sa hukuman. Ay, hindi pala. Akala ko Senado. Hukuman pala to, sorry. Baka electric pan to. So, na-raffle na rin Sa Senado din kasi mahangin. Yung 13 senators, mahangin yun. Hindi nyo lang feel yung hangin, pero sa utak nyo mararamdaman. Sa balat nyo, hindi nyo mararamdaman, pero sa utak nyo, ramdam nyo yung pagiging mahangin ng mga yan. agad ng Sandigan Bayan sa kanilang mga dibisyon kung sino ang hahawak ng mga ito. Ako ito, nandiyan ka pa ba? Ako ito, nandiyan ka pa? Wala na. Pinasa na po ako kay Libayan. Oh, pinasa na. Kawawa naman si Ballpoint Man. Pinagpapasa-pasahan lang. Walang ang hahawak ng first count ng graft na pangungunahan ni Presiding Justice Geraldine Faith Econg, habang ang pangalawang count ng graft, pati ang kasong plunder, ay napunta naman sa Sandigan Bayan 5th Division na pangungunahan ni Associate Justice Zaldi Trespesex. Ang naturang mga dibisyon ang maglalabas ng warrant of arrest at lilitis sa mga kinasuhang individual. Ayon kay Clavano, upang mapanatili ang integridad ng mga kaso, inirekomenda nilang hindi makapagpiyansa ang mga ito at hihilingin rin nilang mapatawan ng whole departure order. patay. The Office of the Ombudsman is determined to pursue all cases still pending. We have one shot to get these cases right. The Filipino people need to see justice. This office is here to make sure we deliver just that.
Monica, ito na ang ika-4 na pagkakataon na naghain ng mga kaso sa korte ang Office of the Ombudsman na may kinalaman sa flood control scandal. Ngayong mayroon ng mga dibisyon sa Sandigan Bayan na hawak ng graft at plunder cases ni Estrada. Hihintayin naman natin kung kailan nila mailalabas ang arrest warrant para sa mga naturang individual. Yan muna ang update. Balik sa inyo dyan, Monica. So, yun. Kayo po, ano po yun yung opinion dyan? Ako, pabor po ako na no bail talaga. Kasi malaking pera po yung pinag-uusapan dito. Kasi kung dapat nga lahat ng pagnanakaw mga pre na umaabot sa milyon, no? Ay dapat no bail na po yan para matuto po yung next generation na magtatangkang tumakbo sa pagiging senador, mayor, lahat ng sangay ng gobyerno, no? Dapat nga milyon lang yung halaga. Mapatunayang milyon yung ninakaw mo, no bail na yan. Para, alam mo po, yun yung isa sa problema ng ating batas eh, no? Ito'y suggestion lang naman. Diba, mali yung pagnanakaw. So, kung may batas lang po tayo na pag napatunayang umabot sa 1 milyon yung ninakaw mo, dapat no bail po siya. Para wala na pong magnakaw. Diba? Ganun po yun. So, yun yung problema sa ating gobyerno, may butas din. Kaya yung iba, nakaw lang ng nakaw. Kaya yung problema sa ating, yung ating education napapabayaan, yung mga kagamitan ng ating kasundaluhan, mga lumang-luma na, wala tayong mga pandigma na kagamitan ng mga high-tech dahil inigo po lahat ng politiko yung mga pera na yan. Oo. Okay lang yan. Lahat naglo-loading ang isip, banatan agad. Ay, nako. So, may kantan yan eh. May kantan yan. Hayaan yung i-open ko. Lumilipad naman ang isip ko. Ay, kaya na yung magtuloy niyan kung ano yan. So, yun. Kayo, anong opinion nyo, reaction nyo dito? Comment nyo lang po yan para mabasa po natin. Ayan.